But of course, syempre, before we start, magpapakilala po muna ako sa inyong lahat. I am Cherry Ann Balani. I'm from Bohol, 21 years old, and right now, full-time pong ginagawa si Ascendra International. Kaya okay lang ba? Makita ko muna yung mga naggagandahan at mga nagpupugian natin ng mga participants. And of course, while na nag-open camp po ang lahat, iti-take ko po itong privilege na to na mag-thank you, of course, for giving me a privilege na maging host sa inyong lahat. So ang trabaho ko po ngayon ay ipakilala sa inyong lahat ang ating mga sharer, 'di ba? I'm sure excited na kayo na ma-inspire sa mga speakers and sharer natin. Kaya let's all welcome this person is a former employee before and right now isa sa mga binago ang buhay ni Ascendra International. Kaya let's all welcome success partner May Tizon. And first and foremost, palakpakan, bigyan po natin ng virtual clap yung ating napakaganda at napaka-sexy na host for tonight, no? Ang galing ni ang galing at saka ang ganda ni Coach Cherry. Ayan, so hello po sa ating almost 200 na participant. Saan ka man pong bansa ngayon, saan man po kayong lugar ngayon, good evening po sa inyong lahat. Ayan, so hello po. Lalong-lalo na sa lahat ng mga OFW natin all over the world. Po everyone, once again, my name is May Tizon. I am AI Pioneer and of course, part din po ako ng Titans Empire International Council na founding partner natin na si Sir Nino Brian Bibe. Ayan. So hello po sa lahat ng Titans na nandito sa loob ng Zoom event natin ngayon. And of course, bago tayo magpatuloy pala, bigyan naman natin ng virtual clap yung ating mga board of directors, yung mga founders natin. Ayan, so thank you po sa opportunity, no? Dahil nabuo nila si Ascendra International, yung partner natin sa pag-asenso. All right, so first and foremost, again guys, magpapakilala ako. I'm a former government employee for 3 years. Ayan, so 3 taon po tayo naging empleyado, no, sa amin sa Dipolog. So sino po yung Bisaya dito? Taas ang kamay, sabay ganun. All right, so Bisaya po tayo, all the way from Mindanao, from Dipolog City po. So nagtrabaho po ako sa tourism department sa amin. Okay naman po, maganda naman po yung maganda. Alam niyo naman pag nasa probinsya, although kahit nasa downtown kami, I mean nasa city kami, okay naman siya kasi basta ang importante nasa opisina ka. 'Di ba? Alam niyo naman pag nasa probinsya, tapos ka ng pag-aral, tapos nasa opisina ka, parang pag okay na, okay na. Okay na siya kahit maliit yung sahod mo, kahit hindi naman talaga sustainable or kulang yung sahod mo, okay lang. Ang importante, may trabaho ka or may profession ka na tinatawag. So okay, again, okay nga siya, but then again, alam naman natin ng realidad na hindi talaga siya enough when it comes on expenses. Bakit po? Kasi that time, hindi naman na din mura yung mga bilihin. No? So sa amin sa amin sa Dipolog, maliit lang naman yung cost of living, kaya lang syempre may mga bagay na pag gustuhin man natin, lalo na yung mga pag-aaral, no? Kasi may that time pinapaaral na at tumutulong ako magpaaral sa mga kapatid ko. So 8 po kaming magkakapatid. Ayan, so ako yung pang-anim. Alright, so shout out sa mga marami. Big family, no? So masipag po kasi yung nanay at tatay ko. Sabay ganun. Alright, so again, a typical employee, no, na okay lang, na ang importante, okay lang kahit malit ang sahod, importante may trabaho ka na tinatawag. So, again, alam naman natin na pag nasa empleyado, aside sa malit ang sahod, again, nasa government tayo, automatic, delay po yung sweldo. Ayan, so delay po yung sahod. Hindi lang 1 linggo, hindi lang 2 linggo, minsan naabot pa siya ng 3. Kaya nga po, kahit nasa opisina kami, totoo ho talaga yun na baon pa sa utang. Kasi pag sa amin kasi, kalakaran sa amin, doon sa office namin, so sikat sa amin yung 5-6 na tinatawag. Alam niyo ba yung 5-6, guys? Alam niyo yung 5-6? So,
wala kaming ATM na sinasanla, pero may sikat sa amin yung 5-6. Yun yung pag may 500, pag uutang ka ng 500, may 50 pesos na tubo na tinatawag. So kaya siya 5-6. So lahat kami sa opisina, kahit job order lang po ako or casual. So yun yung mga nire-renew no sa office sa amin. So kahit contractual ka, regular ka man doon, kahit even yung mga may mga posisyon sa amin doon sa office namin, congratulations talagang lahat kami may lista. May lista. So, ibig sabihin, doon ko din po talaga na-realize na even sila, kahit matagal na sila doon sa trabaho, na pinapasukan ko, talaga naman pong, hindi din siguro enough din sa kanila. Yung, yun po yung isa sa mga realization ko, na regular sila, ako casual or job order, but then again, baon din sila. No, may mga utang din sila kagaya ko na baguhan lang that time sa trabahong 'yon. So, talagang pagdating ng sahod, literal po talagang dadaan lang sa palad na experience ko po 'yon kasi pag andyan na yung payroll namin, pipila na kami sa HR, pagka pila, good news na sa gilid namin yung 5-6, yung inuutangan namin. Tapos literal po talagang dadaan lang sa palad mo kasi ibabayad mo yon sa inutangan mo. At ang good news nyon, mag-uutang ka ulit, 'di ba? So in short po, yun po yung cycle ng buhay ko for the span of 3 years na nagtatrabaho po. Maganda lang po siyang pakinggan na nag-uopisina ka, but then again, in a practical way, sobrang mahirap pagdating sa sahod, no? Okay naman siya. Again, sa probinsya po, okay naman. Basta importante may trabaho kahit maliit ang sahod. So ako po, hindi ako nakampante doon. Kasi po, aside sa pagkakaroon ko po ng trabaho sa umaga, nagbabanda din po ako. Nagpa-part-time din po ako as a band vocalist. Ayan. So, naging vocalista din po ako sa banda. So, literal ho talaga, again, sabi ko nga sa inyo, marami po yung marami kaming magkakapatid. That time, widow na po yung mother ko and parang naobliga ako na parang tumulong, bumalanse sa mother ko kasi again, ako yung pang-anim, yung 5 pong magkakapatid may mga asawa na. Na typical Filipino na tradisyon na pag may asawa ka na, automatic, hindi mo na priority yung yung parents mo or kung sino man yung naiwan sa family mo kasi ang priority mo is yung future mo, yung pamilya na binubuo mo. So, ako that time po, naging practical din po ako. So, kaya nga po, may tinatawag kaming lagari. No? Sa Bisaya pa. Lagari. Pag sinabing lagari, talagang sobra ko pong daming gig. Wala po akong inaatrasan hanggat may boses na lumalabas sa throat ko po. Talagang kumakanta ako. Meron sa sobrang sipag ko po sa pagbabanda, it came to a point na parang groggy ako lagi kasi isipin niyo po, mag-uupisina ako sa umaga, pagkagabi may gig ako. Tapos, alam mo naman pag may banda, that time, syempre, bagets-bagets pa tayo. Umiinom din po ako ng konti. Yan. So, ang pinaka nagustuhan ko nga that time sa pagbabanda, kasi aside po sa mas malaki yung kinikita ko sa pagbabanda, kesa sa trabaho ko po na nag-uupisina ako, binabayaran kami kada tugtog at the same time may libreng pagkain na, may libre pang inumin. So ganun po, doon ko na-enjoy actually yung pagbabanda, no? Kaya lang alam naman natin na pag ang circle ng buhay mo ganun, parang naaabuso mo yung katawan mo kasi alam naman natin na pag empleyado ka, pag hindi ka papasok, walang sahod. So, pag babanda din, ganun din. Pag may sakit ako, kahit gaano kalaki yung kahit gustuhin man ng isip ko na pumunta sa gig, pag walang boses or walang boses na lumalabas, wala ho talaga. So, technically po, for in expand of how many years nung naging empleyado ko at the same time nagbabanda, nabuso ko yung sarili ko. And doon ko po talaga na-realize na nung nagkasakit ako na hindi pala talaga enough, no, na kahit gaano ako kasipag, kahit gaano ako ka madiskarte, kahit sobrang dami kong gig, dami kong racket sa buhay, di pa rin pala talaga enough pag mali yung opportunity na nasa harap. No, tama ba? So, pag nasa harapan mo, hindi align doon sa kailangan mo. Kasi po, doon ko na-realize na what if
pag may edad na ako, tapos magbabanda pa rin ba ako? Pumapasok po siya sa ganon nung nagkasakit ako. Kasi na-over fatigue po ako, yung tipong nanginginig lahat ng katawan dahil nga po yung trabaho ko, sa umaga nag-o-office po ako 8 a.m. Tapos pag nagbabanda naman ako, ang uwi ko naman kalimitan 2 a.m. to 3 a.m. Tapos minsan nakakainom-inom pa. So nililigo ko na lang 'yon pagdating ng mga alas 6 ng umaga kasi dapat hindi din ako pwedeng malate sa tourism sa office ko kasi yung 309 na sahod namin sa city that time. Pag na-late kami kasi po biometric na po kami that time, that was year 2000 11, 12, 13, 14. So pag nag-biometric po, late automatic kakaltas pa siya. So hindi po siya literal na fix na 309. So kailangan kong dumiskarte. So kaya nga pong ginagawa ko, alas 5, alas 6, gising na din ako, tapos nililigo ko po talaga yung ano ko, yung katawan ko. So in short, na abuso ko po talaga siya ng malala. Ganon katindi yung ano ko, cycle ng araw-araw ko kasi I thought that time bata pa naman ako. So kaya ko pa siyang laruin yung ano ng katawan ko, 'di ba? So ganon naman kalimitan pag yung mindset natin bata pa eh, kaya pa natin ng katawan, kaya pa ng katawan ganito ganito ganyan. So nung nagkasakit ako, literal po talaga na medyo umokay naman sana, kaya lang baon ng doble pa dahil nga alam naman natin na pag nagkasakit ka, kahit wala ka ng pera, maghahanap ka talaga ng paraan magkapera para may maipangbayad po sa hospital. So, ganun po pag nagkakasakit. Tama po ba? So, to cut the long story short po, yun po yung realization ko. It came to a point na sabi ko sa sarili ko, hindi enough kasi masipag naman ako, madiskarte naman ako, matyaga naman ako, lahat naman ng kakayahan na pwede kong ibigay yung kung ano yung talent na meron ako, binibigay ko naman lalong-lalo na sa office namin kasi nasa tourism nga po kami. So yun yung pinaka-busy na department pagdating sa isa sa pinaka-busy na department sa government, no? Kasi lahat ng event ng city na doon dumadaan sa amin sa department namin. So, sabi ko masipag naman ako, lahat naman ng alam ko, binibigay ko naman, but then again, it's not enough. So, na-realize ko na hindi ako pwedeng magtagal sa ganoon na cycle. So, true enough po, na-involved tayo sa ganitong business. Una, benta-benta muna. Diba? So, sino mahilig magbenta dyan? Diba? Naalala ko nga dati yung mother ko, sabi niya, bakit mo pinagpalit yung yung natapos mo or yung trabaho mo sa halagang pagbebenta-benta. So, alam naman natin, hindi naman din natin pwedeng, ako kasi hindi ako pala sagot sa magulang lalo na pag kasi takot ako sa mama ko eh. Diba? So, sabay ganun eh. So, hindi ako sumasagot kasi nga naiintindihan ko yung part din ng mother ko kasi baka yun din yung program niya. Ako, fortunate enough ako na nung na-involve ako sa ganito na business, na-realize ko na, okay, pwede pala akong kumita sa pagbebenta. And alam naman natin lahat na nasa negosyo talaga ang pera. So aside sa nagustuhan ko na wala akong amo, wala akong boss, hindi ako nagta-time in, time out, wala akong kailangang pasikatan, kundi sarili ko lang. So doon ako na in love sa ganito na industry. So good news po, 360 degree talaga ng buhay ko, binago po ng dahil po sa negosyo na meron tayo, yung multi-level marketing. Kaya halos lahat ng travel, local man or international na puntahan na din natin. And ang good news po, na-invite tayo nung June 30 ng soft launching natin dito sa Ascendra International kasama yung mga founders natin dito sa Ascendra. Ayan. So, ayan po yung mga councils natin. Kasama ko po yung founding partners, isa sa founding partners natin, si Sir Brian Bibe. Ayan, isa din po yan sa nagme-mentor sa akin. Ayan, so aside from that po, good news, after po ng 3 days, ayan, nag-check agad tayo ng 39,000, no? And after po ng 3 days ulit, no, July 8, nag-check ulit tayo ng 22,000. So, after 1 week naman, nag-check ulit tayo ng 51,000 pesos. And after 3 weeks,
Ayan, nag-check ulit tayo ng 63,000. Actually, may isa pa akong check, hindi ko lang nasama dito. Kasi po, nag-present ako again, ng AI, ikwento ko lang kasi, hindi ko lang nasama dito kasi nag-focus ako sa presentation ng AI forum doon sa office last time, kaya hindi ko na picture, nakakatawa. So, anyway, other than that, napakaswerte ko kasi sa edad kong to na involved ako sa ganitong klaseng negosyo. All right, can you imagine? Hindi ko po lubos maisip na sa edad kong to makakahawak ako ng ganyan kalalaking pera. Kasi po, kung tututalin po, nasa 6 figures na po yung kinita natin. Again po, 4 months pa lang yung company na meron tayo. And sobrang nai-excite po ako kasi again, paano ko naman kikitain yan sa magkano lang po yung sahod ko nung nagtatrabaho ko, 7,000 plus lang. Pag na-late pa, babawasan pa yun. Diba? So napakaswerte natin kasi sa ganitong industry, kahit ano po yung natapos mo, ano yung background mo, ano yung trabaho na meron ka, OFW ka man o nandito ka sa Pilipinas, good news, equal po yung opportunity na binibigay sa atin ni Ascendra International. Ayan. So aside from that po, again, nagtrabaho lang naman ako, ginawa ko lang naman yung negosyo ko. So good news po, na-recognize tayo ng 2 beses. Naging top 3 tayo sa Quad Force community. Ayan, yung Quad Force community natin, hello po sa inyong lahat dyan. Ayan, so yung founders naman natin o yung founding partners natin, nag-join forces po sila para mabuo yung Quad Force. Ayan, nandyan po yung mga nagagwapuhang founders natin, founding partners natin, si Sir Bill Bulawin, si Sir Marlon De Vera, si Sir Rocky Recofente, and of course, yung pinakapoging mentor ko, si Sir Nino Brian Bibi. Ayan. So, palakpakan nyo naman. Ayan. So, aside from that, nung una pong top 20 ng Quad Force, 2 lang po kami. So, nung last month pala, naging 3 na. So, ayan, nai-excite po ako kasi I know for sure na yung top 20 kasi po parang every time na may nakukuha kami na gusto na bagay or na ang achievements, kasama lagi yung mga taong kasama natin sa negosyong to. So nai-excite ako sa future na meron ang Quad Force community. 'Di ba? So aside from that, hindi lang po tayo yung kumita sa community namin. Ayan, yan po yung mga growth partners ko. So different background po. Again, hindi ko na po sinama lahat kasi po baka maliit tignan si Mary Chris Carancio dito. Ayan, so as you can see po, iba-iba yung background. Merong isa dyan, dati po siyang kapitan ng barko, yung isa naman dropout student, yung isa dating finance manager, yung isa naman dating real estate agent, yung isa naman dyan po, doktor po siya by profession, at yung isa naman, again, dating mangingisda. So different background, but then again, nagkakasama dahil po merong isang pangarap para makuha yung mga pangarap natin dito sa Ascendra International. Alright, and ang pinaka na-excite po ako dahil 90% po ng hawak ko dito is mga bagong onliners, no? Mga bagong marketers. Talagang new blood po talaga yung natin, yung hinahandle natin. And sobrang excited ako with the effective na system na meron ang Titans Empire International, kasama yung Quad Force community, sistema na meron kami sa grupo. Excited po ako sa mga future pa na mangyayari sa community na meron ako. Alright, and aside from that, ayan, ito yung Titans Empire International, and of course, yung ating Quad Force community. Yan po yung last na namin, Quad Force training and bonding. Yan, naganap po yan sa Los Baños, Laguna. Alright? So again, before I end po, gusto ko po kayong iwanan ng pinaka-favorite ko po na quote na every time nababasa ko po, nare-remind ako na I have to do my best, no, every day. So sabi dito, the dream is free, the hustle sold separately. Totoo naman po kasi lahat naman tayo pwede tayong mangarap. Sabi ko nga kanina, regardless kung ano yung natapos mo, ano yung background mo, OFW ka man, nandito ka man sa Pilipinas, pwede tayong mangarap. Pwede tayong magkaroon ng pangarap. But then again, yung pangarap na yon nagre-require yun ng hard work, dedication, and effort. Kasi po, pag
pag ang dream mo ay literal na hindi mo ginawa ng aksyon, talagang magiging panaginip lang po yan. So dito alam naman natin, napakaswerte natin kasi of course yung board of directors natin, yung mga founders natin, ginawa talaga nila, pinaganda nila yung marketing ng Ascendra International para sa ating mga matataas, yung mga dreamers, mga matataas ang pangarap, di ba? Hindi lang naman ito kasi pangarap na para sa sarili natin kasi alam naman natin na yung buhay na nag-aantay sa atin, di ba? Basta gawin lang po natin si Ascendra International. Once again, my name is May Tizon. Humataw po tayo at magpakarami. God bless. Back to you, host. Salamatan naman natin si Miss Tizon sa oras na binigay niya sa ating lahat at very inspiring story na share niya sa atin. Grabe, no? A former employee and right now kumikita ng maganda sa Ascendra International. Kaya i-comment mo naman dyan. Thank you so much, Miss May Tizon, sa napakalupit na story na na-share mo sa aming lahat. And right now, ang tatawagin ko, for sure ako mas makaka-relate yung mga OFW leaders natin kasi itong tatawagin ko, bigyan ko lang kayo ng idea, is dati po siyang OFW for 6 years. Imagine, 6 years for being OFW, working abroad. Tama ba? Nagpupuyat, syempre miss na yung pamilya, at the same time walang choice dahil nasa abroad ang akala niyang andun yung pera. And right now na-meet niya si Ascendra International and right now for good na, and sure ako mai-inspire kayo sa taong to, kaya syempre hindi ko na patatagalin pa. Let's all welcome none other than Mentor Marisa Mendoza. Hello, good morning, good evening, good afternoon to everyone. Ayan, so grabe, no? Ang dami natin natutunan kay Mentor May Tizon. Ayan, thank you so much sa napakagandang host natin for tonight. Ayan, so grabe, shout out sa lahat ng mga nandito sa loob. Thank you and congratulations sa pag-attend kasi isa ka po sa makakarinig ng kwento ng buhay ko. Ayan, so syempre before po ako mag-start, ayan, so I want to say thank you muna sa lahat ng mga specialist sa may-ari ng company natin, kay Mentor Joseph Lim, and syempre sa mentor ko, kay Mentor Rocky Ricaprente, and sa lahat-lahat po na nandito sa loob, sa grupo ko, sa RU community and MEI community, and DevFi community, and syempre Ascendra International. Ayan. Kay Sir Jurgen Gonzalez, thank you so much. Kay Sir Miko Imson, kay Sir Joseph Lim. Ayan. So thank you so much sa privilege na makapag-talk tonight. Ma-share ko po yung konting kwento ng buhay ko. Okay lang ba na makita ko naman yung ngiti ng mga kapwa ko OFW dyan? Patingin naman ng ngiti na talaga na alam mo sa sarili mo na magtatagumpay ka this time. So by the way, my name is Marisa Mendoza and dating OFW po ako galing ako ng Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia for 6 years. Ayan. So, ayan guys, grabe no. Shout out sa lahat ng mga taga Middle East or saan bansa ka man ngayon. Shout out sa iyo. Ayan, galing po ako dyan and dati lang din po akong nakikinig. Dati lang din po akong kagaya nyo na nangarap po ako na sana one day, isa rin ako sa magtutok, isa rin ako sa maging successful. So, sa lahat ng mga nandito, ready ka na ba? Ito po yung kwento ng buhay ko bago po ako naging part po ng ganitong industry, ganitong opportunity. Isa po akong OFW na, bakit ba ako naging OFW? Galing po ako sa pinakamahirap na pamilya and ang alam ko po, sa pagiging OFW lang po ako pwedeng mag-grow or pwedeng ma-level up or pwedeng mabago yung buhay ko. So, ganito po yung buhay ko. Masaya na po ako that time pag nakikita ko na okay yung pamilya ko. Kasi yung buhay ko that time, okay na ako sa salitang okay na ako pag okay sila. Kasi yung buhay ko dati, umiikot yung mundo ko na akala ko okay na dun sa sitwasyon na napapadalhan ko yung pamilya ko. Pero after 6 years po na nag-decide ako mag-OFW, paulit-ulit still uuwi po ako ng Pilipinas na walang-wala po ako. So, this time, nung time na nakilala ko po yung ganitong opportunity, yung taong nagdala po sa akin nito, alam niyo po ba, dumating na po ako sa point na sobrang takot po. Sobrang takot na takot ako kasi muntik akong nakulong sa ibang bansa, muntik akong, ang daming nangyari.
pinaka hindi ko po makakalimutan yung muntik po akong nakulong. And araw-araw po, habang papatagal po ako sa ibang bansa, magsi 6 years na po ako bago ko po nakilala yung ganitong opportunity. That's the time na parang habang papatagal po ako, pabigat ng pabigat yung nararamdaman ko. Instead, ang akala ko, pag tumagal ka sa ibang bansa, gagaan yung pakiramdam mo kasi iniisip ko na gumagaling na ako, nagiging madali na sa akin, pero hindi kasi habang papatagal pahumsik po ako ng pahumsik. Parang para sa akin, utang yung bawat segundo na nandun ako na sobrang hirap para sa akin tanggapin na araw-araw na lang gumigising ako para magtrabaho, trabaho. Dumating po ako sa point na tinatanong ko na si Lord, yung tipong ganon na pati si Lord, tinatanong ko na, Lord, bakit ganon? Simula pagkadalaga, masipag naman ako, hindi naman ako masamang tao. Ah, Nagtatrabaho ako araw-araw, nagsasakripisyo ako, simple lang, napakasimple lang ko ng pangarap ko. Sabi ko, makita ko lang na okay yung pamilya ko, hindi naman ako nangangarap na sobrang yaman, pero ang gusto ko lang, yung kasama ko sila, na may kinikita ako, yung tipong magkakasama kami. Kasi para sa akin, ang hirap ng buhay na lagi ko na lang nakikita, lagi na lang ako nahuhumsik. Bawat segundo, sabi ko, pag binawi mo na yung buhay ko, hindi ko na mababalikan yung araw na nasayang na instead kasama ko yung pamilya ko, ibang tao yung kasama ko dahil kailangan kong kumita. So sabi ko, lagi akong nagdadasal, Lord, sana makahanap ako ng opportunity na pwede ko mabago yung buhay ko. 6 na taon po akong katulong sa ibang bansa. Sobrang hirap po noon para sa akin. Sa 6 na taon na yan, nagtiis po ako, walang day off, wala lahat. And okay na ako sa isang buwan, makontak ko lang paminsan-minsan pamilya ko, makokontak ko lang kapag nagsahod ako. So ganun po kasakit. Sabi ko hanggang kailan ako ganito. Madalas po ako na tumatanaw at nakatanaw sa bintana, na lagi akong may tanong sa buhay ko, sa sarili ko, hanggang kailan na ako ganito. Ang daming beses po na every time na papatulog na ako, nakahiga ako sa kama ko, yung pagod na pagod po ako na gusto ko pang kumain bago matulog, hindi ko na po nagagawa kasi kadalasan na nangyayari sa akin dahil sa pagod, dahil sa homesick, habang iniisip ko pamilya ko, nakakatulog po ako na may luha. Nakakapagising ko, makakapa ko na lang yung mata ko na lumuluha na ako. Ganun po kasakit and ganun po kabigat para sa akin. Sabi ko hanggang kailan ako ganito, Lord? Sabi ko, iparamdam mo naman sa akin na mahal mo rin ako, na anak mo rin ako, na deserve ko rin, na sana one day, sabi ko, gumising ako na kasama ko yung pamilya ko. Sana one day gumising ako na nasa Pilipinas ako pero kumikita ako. Sana one day makamit ko rin yung nakikita ko sa ibang tao na marangyang buhay, na habang kasama mo yung pamilya mo, masaya ka. Masaya ka kasi meron. Kasi ang hirap po umuwi ng Pilipinas. Yun yung lagi kong tanong sa sarili ko na umabot na ako ng 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, OFW, pero walang-wala pa rin po ako. Lagi pong ganun yung nangyayari sa akin. Kaya nung nakita ko yung tao na nag-share sa akin nito, very grateful po ako kasi bakit napakaliit lang po ng puhunan. Sobrang liit ng puhunan para sa akin kasi sabi ko, sa 6 na taon na nag-OFW ako, wala namang nangyari, walang nagbago, ganun pa rin yung buhay ko, wala akong ipon, wala akong naipundar. So sobrang sakit. Pero nung time na nakilala ko yung taong nagdala sa akin nito, nagkaroon po ako ng chance para mabuhayan. Nasabi ko, 35 na ako nung nakilala ko tong opportunity na to. Kung pwede ako yumaman dito 1 year, 2 years, 3 years, it's okay. Sabi ko, okay lang kasi kaysa walang mangyari sa buhay ko. Kaya nung time na nakita ko yung tao na nagdala sa akin nito, wala po akong alam sa ganito, ignorante po ako. Then sabi ko lang, the moment na nag-decide ako na pasukin to, magtagal man ako dito, ilalaban ko basta gumanda lang buhay ko kasama ng buhay ng pamilya ko. So yung time na po yun, very grateful po ako sa mga mentor ko, kay Mentor Dexter Ricaprente and kay Mentor Rocky Ricaprente. Hindi po nila ako tinigilan. Wala po akong alam sa online, tinuruan. Sa lahat po ng mga nandito, especially kung OFW ka po, bago ko po narating yung ganito, ayan po, first check ko po sa sa Ascendra International. Bilang isang OFW, 20,000 lang po yung sahod ko. Sa 30 days na kailangan kong magpakapagod, kailangan kong harapin yung mga hamon sa buhay ko. 30 days, nahaharapin ko yung trabaho, araw-araw gigising. Pero dito kay Ascendra International,
naging negosyante ako na hindi ko kailangan bumangon para magtrabaho. Dito po, binigyan tayo ng 1 month income, 185,000 pesos. First including, first ano pa lang po natin yan. First check pa lang po natin yan. Then, nasundan po yun after 2 weeks, kumita ulit ng 83,000 pesos. Sunod-sunod na po yan. Okay, then first po na ano natin sa top ng Ascendra International, kasama po tayo sa top 100, top 50. Ayan, top 48 po tayo. So ganun po kaganda yung negosyo natin na sabi ko dati nung OFW pa po ako, nung nasa probinsya pa po ako, ano kaya yung pakiramdam ng like may hanga ako dati sa mga humahawak ng microphone, ng mga teacher, ng mga nagtuturo. Sabi ko, ano kaya yung pakiramdam ng ganyan? Dito po, dahil kay Ascendra International, lahat po ng akala ko hindi pwede sa akin, nangyari po sa akin. Sobrang ganda po. Binago po ng ilang triple or fourplay sa buhay ko yung dating katulong, dating walang confident, yung dating mahiyain, yung dating akala wala nang mararating sa buhay, dahil po kay Ascendra International and dahil po sa community, dahil sa upline ko na nagdala sa akin dito, yung taong nagdala sa akin dito, very grateful po ako. Sobrang pasasalamat ko po, hindi po mababayaran ng thank you yung pagdala niya sa akin sa ganito na nakalaya po ako, kumikita, wala na po akong kontrata, walang amo, and kasama ko po yung pamilya ko na andito lang sa Pilipinas. Ganun po kaganda yung ibinalik sa akin. And guys, executive account po ako. Baga, hindi ko po mararating yung ganito. Imagine mo po, nag-executive account po ako and akalain mo, kikita ka ang kapalit, 1 month income, 185,000 pesos. Sobrang legit po na binago po talaga yung buhay ko. Nung nag-decide ako na pasukin po ito, bakit ako nag-executive? Kasi po yun po talaga yung goal ko. Nasabi ko this time, ilang taon na po akong nagtatrabaho, ilang taon na akong nagsayang ng oras at panahon na hindi ko kasama yung pamilya ko, na nagtitiis ako sa utos dito, utos doon. What if sugalan ko to, na kung ano yung sasabihin ng upline ko, gagawin ko, wala nang mawawala sa akin. Ano kung sumugal ako ng 1 year, ano kung sumugal ako ng 2 years, ano kung sumugal ako ng 3 years, kung yun naman yung habang buhay nakikita ako, lifetime, habang buhay na ito na yung magiging negosyo ko, kinarir ko na to, kasama ng pamilya ko. So, ganun po kaganda yung binigay sa akin. Bakit nag-executive po ako? Bakit nag-decide po ako na gawin po talaga to, na kahit anong pagdaanan ko. Kasi guys, yung upline ko anyway, yung upline ko na nagdala sa akin dito, bata po yun. 20 years old lang po siya. Okay? It doesn't matter. Sabi ko, hindi naman basihan. Bata yung upline ko. Ang importante, alam ko na legit yung company. Kasi alam ko na ako as OFW, marami na akong pinagdaanan sa ibang bansa. Baga, ano na sa akin, hindi na mahirap sa akin yung salitang mahirap. Kasi sanay na po ako sa mahirap. Sanay na ako sa mahirap kasi ano pa bang hihigit na hirap sa ibang bansa na which is homesick po talaga ako. Sobrang sakit para sa akin na hindi ko kasama ang pamilya ko. Kaya ano pa ang kaya kong ilalaban sa buhay ko. Kaya nung nag-decide po ako na ilaban ko to, yun na po talaga yung way na sabi ko wala nang atrasan to. Ito na talaga yung decision ko na kahit anong pagdaanan ko, kahit sinong pumigil sa akin, gagawin at gagawin at gagawin ko po ito. Kaya sa lahat ng mga OFW na nandito ngayon, naririnig mo ko, guys, na-inspire lang din po ako dati sa narinig ko dati na OFW na kagaya ko, na nagkaroon ng resulta, kaya inilaban ko po ito na sabi ko, kahit anong mangyari, ito na yung magiging buhay ko at hindi na ako papayag na babalik pa ulit abroad, magsasayang ng ilang taon para lang kumita ng pera. This time, eto na yung magiging buhay ko na hindi ko na talaga bibitawan to, na dito na ako magpapayaman, dito ko kukunin yung mga pinapangarap ko para sa pamilya ko. So yan, next step tayo ng 337,000 pesos. Ayan, so sino yung gusto kumita ng 337,000? Ayan. Guys, dati sabi ko, nangarap lang ako na kahit kumita lang ako ng 10,000, basta makapagpurgod lang ako, basta nasa Pilipinas lang ako, basta makakain lang ako ng mga gulay, yung gustong-gusto kong kainin, yung seafoods, yung mga masarap na pagkain ng Pilipino. Kasi sawang-sawa na po ako sa abroad, 6 years, ang kinakain ko puro
chicken, ano ba yun? Puro mga lahams, yan yung mga kinakain. Sawang-sawa na ako, gusto kong umuwi ng Pilipinas para magawa ko naman yung mga bagay na gustong-gusto ko gawin. Kaya eto po yung kapalit ng executive account. Ngayon, kumita naman tayo ng 337,000 pesos. Hindi pa po yan yung latest, yung update ngayon. So, gawa lang po namin yan nung ano. Basta eto po, imagine mo, hindi lang po ako yung kumikita. Eto po yung mga nasa ilalim ko. Tingnan nyo na lang, mga OFW yung iba dyan. Ayan, nagkaroon po ng mga resulta and syempre nagkaroon, marami rin po sa downline ko. Magpo 4 years pa lang po ako full-time this coming 2026. More than 3 years pa lang po ako pero sobrang dami ng achievement. Hindi lang po ako yung kumikita. Marami po sa mga leaders ko, under sa community ko yung kumikita. Ayan, meron pa next step. Ayan, so ayan, kahit 18 years old, nagkaroon ng sasakyan, kumita ng 94 sa loob lang ng isang buwan. Sila Prof. Lukman Ayunan, Mayril, kay Prof. Elmar, kay Prof. Glenn, kay Prof. Jeff, kay Prof. Ernesto, kay Prof. Jan Colin, kay Prof. Arnel, ayan, kay Prof. ano, Mac Monre, ayan. So, syempre guys, ito yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko as OFW na galing sa probinsya. Dati po, bago po ako nag-OFW, mataas po yung pangarap ko, pero wala talaga eh. Kahit anong gawin ko talaga, kahit gulong ng sasakyan, hindi ko po nagawa doon. Pero dito po, 2022 po ako umuwi, 2023 po. 1 year na humataw ako, na wala mo na akong pakialam sa lahat. Nag-focus po ako sa karir ko na ito na yung karir ko ngayon. After 1 year po na paghataw ko, na ginawa ko si business, nakabili po ako ng sarili kong sasakyan. Ayan, brand new po yan. Sobrang grateful po talaga ako. Kaya sabi ko dun sa taong nagdala sa akin dito, thank you so much kasi utang ko po yung bawat araw na instead na nandun ako sa ibang bansa katulong ng amo ko, napalitan po dahil dinala po ako dito ng taong nagdala sa akin dito, hindi ko po siya kamag-anak. Nakilala ko lang po siya through online. So, grabe po yung pasasalamat ko. Kaya sa lahat ng mga OFW na nandito, sana hindi mo po makita yung mali. Kung dinala ka po dito ng upline mo, wag mong titingnan yung mga mali ng upline mo. Ang tingnan mo yung magandang ibibigay sa'yo. Bakit kanya dinala dito? Guys, ako po, nung nag-start po ako na nag-decide na pasukin to, naging grateful lang po ako na hindi ko tinitingnan ng mali kasi may mga times na OFW palaging nagrereklamo sa upline na ganito ganyan. Sana hindi mo po makita yan. Seryosohin mo po yung ipinakita sa'yo ng taong nagdala sa'yo dito kasi bakit? The moment po na kumita ka, the moment na sineryoso mo to, na gawin mo yung part mo, na punuan mo yung pagkukulang ng upline mo, pag dumating na yung time na magkaresulta ka, magkasasakyan ka, magkabahay ka, kumita ka ng milyon, hindi po yun mababayaran ng pera. Yung tulong na ibinigay sa'yo ng upline mo, bakit ka po niya dinala dito? Kaya dapat sa lahat ng mga OFW na nandito, be grateful po at sana ang makita mo yung future mo, hindi yung mali ng upline mo, okay? Sa mga ano dito, guys, ito po yung masasabi ko na pagbabago ng buhay ko. Nakita nyo naman, ganito po kami kahirap. And ngayon po, sobrang ganda ng ibinigay sa akin. Kung hindi ko po nakilala yung taong nagdala sa akin dito, ano kaya yung buhay ko ngayon? Ano kaya yung buhay meron ako ngayon? Baka hindi ko alam kung ano na yung buhay ko sa probinsya. Pero dahil sa taong nagdala sa akin dito, dahil nakinig ako sa kanya, naniwala ako sa kanya, nag-executive ako, guys, tingnan mo naman yung bahay ko ngayon. Okay? Ito na po yung kapalit ng tiwala na ibinigay ko na kahit anong pagdaanan namin ng mentor ko, sumabay po talaga ako, very grateful po ako. Hindi ko po nakita yung kung ano-anong mali na kasi marami akong nakikita na OFW. Guys, tingnan mo po kung ano yung buhay na naghihintay sa'yo dito the moment na sineryoso mo po ito. Kasi itong negosyo natin, huwag ka po umasa na agad-agad pag-join mo, kumita ka na, yumaman ka na. Kasi sa akin po, umuwi po ako dito sa Pilipinas, pinul time ko po siya 1 year. Nagseryoso po ako. Ngayon na nandyan ka pa po sa ibang bansa, umpisahan mo lang po, umpisahan mo lang. And huwag ka po umasa agad-agad kasi long term po tayo. Okay? Yun po yung nakita ko, long term. Sabi ko, siseryosuhin at mamahalin ko to na kaya ko ipaglaban yung negosyo ko kahit anong negative ang sasabihin ng ibang tao.
positive ako kasi ako po yung nakakita nito and negosyo ko po ito. Ako dapat ang unang magmamahal dito. Kasi bakit ngayon po na nagkaroon ako ng resulta, di ba? This time naniniwala na sila sa akin kasi may resulta na, pero pag wala ka pang resulta, marami ka pang maririnig na negative sa ibang tao kasi wala ka pang maibigay at wala pang nakikita sa'yo. Pero once na may makita na sa'yo, that's the time na magsisimula na rin yung journey mo dito, na makikinig na rin sila sa'yo kasi nakikita na nila yung result. And sa lahat po, dapat willing ka po pagdaanan yung pinagdaanan ko and willing ka rin po sumugal. Naka-executive account po ako and ito po yung pinakadahilan bakit nangyari po sa akin lahat. Nagsimula lang po sa isa, nangarap po ako na magkaroon po ako ng downline kahit isa lang. Guys, from the start po, nung nakilala ko yung ganitong opportunity, uulitin ko, mag-aapat na taon pa lang po ako sa ganitong industry. Okay? Nung nakilala ko yung tao na nagdala sa akin dito, wala po akong downline, pareho lang po tayo. Zero po ako, wala po akong learnings, wala akong alam, wala akong downline, di ako marunong magpapain. Pero dahil po nagtiwala at naniwala, nakinig, sumabay, ginawa ko yung best ko, ginawa ko yung part ko, nagseryoso ako, hindi ako tumingin sa negative na makikita na sasabihin ng ibang tao, ang tiningnan ko yung future ko, yung sarili ko, yung gagawin ko, yung pangarap ko. Ngayon po, eto na po sila. Sobrang dami na pong full-time na kasama ko dito. Under MEI community po yan and under RU community po yan. Left and right po yan na sobrang grateful po ako kasi yung full-time po na kasama ko dito, nasa 80 na po kami. Under lang po sa community ko and 4 years, magpo 4 years pa lang na ginawa ko po ito, umabot na po kami ngayon sa 80. So, ganun po kaganda kapag minahal mo po yung negosyo mo. Kasi sa'yo po yan, negosyo mo po yan. Dapat this time, marunong ka po pumili ng mga taong pakikinggan mo. Kasi ako po, nung nag-network po ako, nung ginawa ko po ito, pinalitan ko yung mga kaibigan kong marites. Hindi ako nakinig sa mga kaibigan ko. Pinalitan ko rin po yung mga ginagawa ko. Dati akong nanonood, dati akong nakikipagchismisan, ang dami kong binago sa buhay ko. Ang pinakikinggan ko, yung mentor ko, yung taong mag-guide sa akin, kung sino yung makakatulong sa akin, dun ako. Kasi alam ko sa sarili ko na kahit anong mangyari sa akin, walang ibang tutulong sa akin, kundi sarili ko lang din. Kaya makinig ka sa tao na willing kang tulungan, willing tulungan ka. So ito po yung latest natin. Ayan, so grabe guys, kasi latest na natin, Ascendra po yan. Sa buong company po natin yan. Nakapasok po tayo sa top 27 po tayo, October lang, last month. Ayan, so November ngayon. Ayan, and sa expansion po, top 6 po yung buong grupo ko, yung community ko. And syempre, nakapangalan lang sa akin kasi ako po yung nasa taas. So, ibig sabihin, result po yan ng buong community ko. Ibig sabihin, mararating ko po kung ano man narating ko ngayon dahil po sa kanila. Sobrang grateful po ako sa mga taong nagtiwala and naniwala, especially sa lahat ng OFW leaders, sa full-timers. Thank you so much. I love you po. Mahal na mahal ko po yung buong grupo ko. Ito na po yung naging buhay ko. And thank you so much sa mentor ko na sa walang sawang pag-guide, kay Mentor Rocky Rica Prente, kay Mentor Dexter Rica Prente. Sila po yung naging pamilya ko po dito na hindi po ako binitawan kahit na anong pinagdaanan, kahit na anong-ano, hindi po nila ako tinigilan. So very grateful po ako sa mga taong nakapaligid sa akin. And syempre po, nandyan po yung buong grupo, yung aspirant, sa kapatid ko rin, kay Mentor Jessie Mendoza, kay Elmark Simbulan. Syempre, very grateful po ako, hindi ko nababanggitin lahat kasi baka may magselos pa. Basta lahat po ng aspirants under sa community ng MEI and RU community. Ayan, so, last message, dream it, then make it happen. Marami ka nang nilalaban sa buhay mo, pero nakakalimutan mo yung pangarap mo. Kaya this time, ang ipaglaban mo naman at ang trabahuin mo naman yung pangarap mo. Dapat this time, mag-decide ka. At pag nag-decide ka, ano kung gaano ako katagal, basta makuha ko lang yung pangarap ko. Ano kung susugal ako ng ganito, mag-i-executive ako, basta makuha ko lang yung pangarap ko. Kasi lagi yung tatandaan guys, lifetime po yung business natin. The moment na nagka-result ka po dito, katulad po sa akin, sample na lang, kahit mawala man ako sa mundo, hindi na po mawawala yung account ko. Meron na akong maipapamana sa pamilya ko na hindi po problema kasi
kumikita po, yun po yung ipapamana ko sa pamilya ko. So, dapat mag-decide ka na simula ngayon, ikaw na yung puputol sa kahirapan ng buong pamilya mo. So, to God be the glory. I am Marisa Mendoza. Thank you so much and God bless. Thank you so much, Mentor Marisa. If mentor mo yan, di ba, be proud. Kasi imagine nyo guys, dating OFW for 6 years, di ba, hindi mo akalain right now, sobrang ganda at talagang binago ang buhay dahil kay Ascendra International. Di ba? Let's all welcome one of the founding partner of Ascendra International, Mentor Kim Richard Lagrosa. Thank you so much sa ating napaka-energetic and sexy host kay Coach Cherry. And sa mga members and guests po na nakikinig sa akin tonight, ngayon pa lang po nagpapasalamat na ako sa pagbibigay ng oras ninyo sa pagsama dito sa ating online event, which is talaga namang even ako sobra ako nai-inspire dun sa first two share natin kay success partner May and kay success partner Marisa, na talaga naman yung stories nila is from rags to riches talaga, no? Yung tipong dating mga wala, 'di ba? Dating mga hindi alam kung anong gagawin sa life or sa future nila. But because of na bigyan ng magandang opportunity, kita naman natin kung gaano kaganda na po yung tinatakbo ng life nila ngayon. Kaya again, congratulations sa inyo po sa first two sharer natin. Kaya kumbaga talagang punong-puno ng inspiration palagi itong mga ganitong klaseng event natin. Kaya batiin ko ulit kayo ng magandang gabi po sa mga nasa Pilipinas, sa mga OFW partners natin kasi nakikita ko po doon sa mga naka-online, naka-on cam. Kita ko po yung iba mga nasa abroad, no, mga nagwo-work din. So from lahat po ng OFW partners natin, shout out po sa inyo, salute po sa inyo for giving your best para kumita ng pera para makatulong sa family. Sabi nga, ito yung mga ano natin eh, 'di ba? Yung mga kumbaga modern heroes, no? So magandang gabi po sa inyong lahat. So once again, I'm Kim Richard Lagrosa. Sabi nga ni Coach Cherry, I'm a nurse by profession. And of course, nung first time ko pong nakita itong ganitong klaseng opportunity, naging first timer din, no? Kumbaga naka-attend din po ako sa mga ganitong klaseng event at naging first time din. Nung first timer po ako, habang nai-inspire po ako doon sa mga taong nag-share, ang pumapasok parati sa isip ko is sana someday story ko naman yung maikwento ko, no? Sana someday maging successful din ako at maging inspiration din sa iba't ibang 'di ba, tao, 'di ba? Hindi lang sa Pilipinas but sa buong mundo. And sobrang thankful po ako sa Ascendra International. Kaya habang nagpapakilala ako, gusto ko rin muna syempre pasalamatan yung founders natin kay Sir Jurgen Gonzalez, kay Ma'am Ces, kay Sir Miko Emson, and of course to my mentor, kay Mentor Joseph Lim. Kasi ito pong ganitong klaseng opportunity na nakikita natin ngayon at ginagawa natin ngayon, actually hindi lang po ito about earning money. Hindi lang to about pera-pera. Hindi lang to about material things like cars or house and lot or money. Hindi eh. Ang pinagpapasalamat ko po dito, since I'm a nurse, so I have devotion to help other people, especially when it comes to health. So sobra po ako nagpapasalamat sa ganung part kasi ang dami kong na-touch na life because of the products. 'Di ba? Yung tipong yung mga may problema sa health, 'di ba? Mayroong sakit sa puso, merong mga high blood, mataas ang kolesterol, 'di ba? Mga ganon, merong mga hirap magkaroon ng anak, 'di ba? But because of the product, natutulungan po, 'di ba? Yung mga ano natin, yung mga kababayan natin na gumanda po yung takbo ng pamumuhay nila. And because of that, sobra po akong thankful kasi beyond money yun eh, 'di ba? Beyond earning yun. Kaya again, thank you so much to Ascendra International kasi sa mga hindi po nakakakilala sa akin, I've been into this industry for more than a decade. It means medyo matagal na po, mahigit 10 taon ko na pong ginagawa yung ganitong klaseng business. And dito ko lang po nakita sa Ascendra International yung mission na tinatawag. Ano yung mission? Mission to help. 'Di ba? Mission to help other people na ma-achieve yung goals and dreams nila. Kumbaga, na hindi syempre naapakan din yung mga ibang tao. Kaya sobrang thankful po ako again sa Ascendra International. And
Katulad ni success partner May and success partner Marisa, ako po isa rin po sa nabago yung buhay. From being a first timer na hindi alam yung gagawin kasi ang alam ko magturok, mag-assist sa doktor, magpainom ng gamot, di ba? Mag-assist sa mga may sakit at nakakulong sa kwadrado ng hospital na pinagtatrabahuhan ko. Nung umattend po ako ng ganitong klaseng kumbaga event, sabi ko sa sarili ko, although hindi ko siya alam, although wala akong experience, but I know na kaya ko din siyang gawin. Bakit? Kasi mayroon pong mga taong nakagawa eh. 'Di ba? Sabi ko sa sarili ko that time, kung nagawa ng mga taong tong maging successful, kung nagawa ng mga taong to na ma-achieve yung mga goals nila at ng dreams nila, ano po yung pipigil sa akin para hindi ko ma-achieve yung personal goals and dreams ko? Lalo na kung ang magtuturo sa akin is yung mga successful person mismo. Yung mga mismong na-experience nila kung paano nila pinayaman, 'di ba, yung mga sarili nila. Kaya sobrang again thankful ako for that, and now it's time to share din, 'di ba? Kung paano naman po ako makakatulong din to other dreamers, 'di ba? Sa mga first timer po na naka-attend ngayon. Kaya meron po akong pinrepare na video para mas makarelate po kayo kung paano po tumakbo yung story ko because of this opportunity, because of this business na talaga namang sabi ko nga nung una, hindi ko alam kung paano ko siya gagawin. But because meron talaga tayong sinusundan na step by step program, 'di ba? Or module na pag sinundan mo, mapapabilis po talaga yung success. 'Di ba? Mapapabilis talaga yung pag-hit ng personal goal mo. Kaya para mas makarelate po kayo sa life story ko, kung ready na ang ating tech, paki-play na lang ng video. Pero habang inaayos po niya, again, that story is talaga namang sobra po akong natutuwa, no? Sobra po akong talagang super blessed yung feeling kasi ang hirap pong ang hirap pong sundan kung ano yung future na gusto mo kung wala talagang mag-guide sa iyo. Pero again, because of this module, 'di ba, yung step by step program ng Ascendra International, nagiging madali po siya. Kaya sa lahat po ng first timers, sa lahat po ng guest natin tonight, wag po kayong mag-alala kung hindi nyo pa alam kung paano gawin itong business. Wag po kayong mag-alala kung ang pinag-aralan nyo ay hindi, kumbaga, nakapattern sa pagninegosyo na katulad ko as nurse. But again, meron po tayong susundan na step by step. At the same time, ito po yung opportunity, ito po yung negosyo na kumbaga napapanahon. Kumbaga, nasa pioneering stage tayo, 4 months pa lang po yung company. Kumbaga, kung makikita nyo, sobrang trending, napakarami po yung mga nag inquire, napakarami po ng mga taong gusto pong magkaroon ng magandang income at opportunity na talaga namang natutulungan po ng Ascenda International. Kaya again, sa lahat po ng nandito ngayon tonight, isa po ako sa tutulong sa inyo, isa po ako sa mag-share ng kumbaga mga techniques and tips kung paano nyo po may-hit yung mga personal goals nyo. Kasi isa din po ako sa mga katulad nyo before na natulungan din ng Ascendra International. Isa din po ako sa mga kumbaga walang alam sa pagbibusiness pero nagawa pong maging successful ng madali kasi po may mga taong nagga-guide. Kaya sobrang thankful po ako once again, and sobrang excited din po ako kasi ito naman yung chance ko namin, 'di ba, para kayo din na mga taong nanonood, mga taong gustong sumubok para maging successful. Ayaw namin kayong mabigo. Ayaw namin kayong magkaroon ng kumbaga yung parang doubt and fear pagdating po sa pagbibusiness. Kaya pinaplansya na pong mabuti ng ating company kung paano mas mabilis na makukuha yung mga target goals nyo. Ang kailangan nyo lang pong gawin is maniwala at kumilos. Once na ginawa nyo po yung dalawang bagay na yan, magiging smooth po yung pagkuha nyo ng mga target goals nyo. Alright? So, Tech, nandiyan ka pa ba? Maipi-play pa ba natin yung video? Or tuloy na natin to. Alright? So, yan, ganun po talaga pag live, no? So, mayroong minsan mga technical difficulties because of the signals minsan ng Wi-Fi, di ba? So, minsan may mga ganun talaga pagkakataon. So, alright. So, Tech, nandiyan ka pa ba? Pwede ba bang ipa-play? Kasi kita ko po yung mga comment section nyo. Sir, pa-play po ulit ng video. Yes, I want also na makita nyo po yung video na pinrepare ko sa inyo. Kasi
Yun po yung magpapatunay na yung isang probinsyano na katulad ko, yung isang walang alam sa business, yung isang taong walang pampuhunan, 'di ba? Yung isang tao na napakarami pong kumukontra na pasukin ko yung ganitong klaseng business kasi ang gusto po nila ay magkaroon po ako ng trabaho abroad katulad ni partner Marisa as OFW since yun naman yung mga target goal ng mga nurses, 'di ba, na magtrabaho ibang bansa. Pero nabigyan tayo ng opportunity na magkaroon po, 'di ba, ng ganitong negosyo. Kaya sabi ko nga dun sa video, yung po mga pinapangarap ko before as OFW nalagpasan na, 'di ba? Dahil sa tulong po ng Ascendra International. So, andiyan ka pa ba? Mape-play pa ba natin? Kasi kita ko po yung yan, wait. Aha. Ako na nga lang yung mag-play. Wait lang po Yan. Para syempre mapanood nyo, no? Sige po ulit. Yan. Yon, thank you Coach Rocky. Pinorward ko na po yung ano, yung ating video. Paki-play na lang kasi sabi ng ating tech ay nag-reconnect po yung kanyang Wi-Fi connection. So, ganun talaga pag special, 'di ba? Sabi nga, save the best for last. Alright? So, habang inaayos po ng tech department natin yung video ko, pwede ba paki-comment naman dyan ng I am next kung tingin mo, isa ka sa susunod na magiging sharer ng mga ganitong klaseng online events at ikikwento mo, of course, yung success story mo at kung gaano karaming tao na yung natulungan mo. 'Di ba? Because of this business. Tulong in what way? Tulong na makaabot ng mga pangarap nila, tulong dun sa mga taong may sakit at may karamdaman dahil sa ganda po ng produkto natin, tulong sa mga OFWs na talaga namang gustong makauwi for good dahil gusto nilang makasama yung mga mahal nila sa buhay. Right? Watch this video. Plano ko talaga sa buhay is maging isang OFW, magtrabaho specifically sa London kasi nandun yung mga relatives ko. Actually, lahat settled na. Nagkaroon lang ng something doon sa placement fee. Habang naghihintay ng pera, doon dumating yung opportunity na ginagawa ko ngayon na sabi ko sarili ko, kung kikitain ko din pala dito sa Pilipinas yung possible na kitain ko abroad, nakasama ko yung family ko, sabi ko kung may ganong opportunity, mas yun ang pipiliin ko. Meron community na tumulong sa akin na turuan ako kung paano maging isang businessman, paano maging isang entrepreneur, especially sa online platform. Hanggang eventually nakuha ko siya at naintindihan ko, kaya ito na rin talaga yung pinili kong career. Ang pinaka number one or top priority ko talaga sa goals ko is the family. Kung meron lang din talagang opportunity na makapagbigay sa akin ng magandang buhay, magkaroon ng bahay, magkaroon ng kotse, magkaroon ng savings, kasama ko yung family ko, yun yung pinaka gusto ko. Kasi para sa akin, ang mga bagay na hindi kayang bayaran ng pera is yung mga moment na anytime pwede mong yakapin yung asawa mo, umattend ka ng graduation ng anak mo, may attend mo sila sa school, mag-guide mo sila habang lumalaki, makasabay mo sila habang kumakain. Yun yung mga bagay na hindi kaya ipagpalit sa pera. Kaya sabi ko sarili ko, kung mapapagsabay ko siya dito sa opportunity na meron ako, yun yung pinaka-the best na pwedeng mangyari. Because of this business, nagkaroon ako ng mga sasakyan, nagkaroon ako ng mga travels, and most of it are free. At ang pinaka sobrang na-appreciate ko, yung target goal ko na income as nurse kung mag-OFW ako, nalagpasan na ng kinikita ko dito sa negosyo. At ang napakalupit, ngayon, nakuha ko na etong isa sa pinakamalaking pangarap namin ng family ko, ang aming brand new house and lot. More than material things, priceless yung ngiti ng nakikita ko sa mga anak ko, nakikita ko ngiti sa asawa ko. Yun yung pinakamasarap at sarap tingnan, yung ganong feeling. Sa mga kapanood ng video na to, especially sa mga OFW, ang ma-advise ko lang,
buksan mo ang puso at isip mo. Yung plano mo, sigurado ako na mas malaki ang planong ibibigay sa'yo ng Diyos. Kaya masasabi ko sa mag-asawa dyan, support your partner. Kasi kung di ko siya sinuportahan, wala kaming magiging ganitong kagandang bahay. Kaya naniniwala ako na isang matapang na desisyon lang ang kailangan para maging susi sa maganda nating kapalaran. Kaya kung may magandang opportunity, sumubok ka. Yon, di ba? Kahit ilang beses ko nang napanood yung video na talaga namang nag-goosebumps pa rin ako every time napapanood ko siya. Kaya sa lahat po ng love yung family niya na nanonood ngayon, yung nagpapakapagod, nagtatrabaho, nagsusumikap para sa mga mahal nila sa buhay, kaparehas mo rin ako. Kaparehas mo rin ako na, sabi nga, practically speaking, kahit na, kumbaga, hindi ko na-practice yung pagiging nurse ko, pero kung maibibigay ko naman sa family ko yung buhay na gusto nila, yun po yung tatahakin kong landas. Kaya, sa lahat po ng tumagos sa kanila yung video, at naramdaman nila na dadating din yung time na mabibigay mo din yung gusto mong bahay at lupa para sa pamilya mo. Yung sasakyan na gusto mo, na madadrive mo, dadating din yung time na yon. And of course, makakatulong ka rin sa iba para mangyari din sa kanila. Kaya again, isa po tayo dito, pare-parehas po natin gagawin itong negosyo, ibibigay po natin yung best natin kasi sa likod ng lahat ng efforts na ginagawa natin, ito po yung gusto nating mangyari para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa mga taong gusto nating tulungan. Sabi ko nga po sa video, isang matapang na desisyon lang ang kailangan. Kung kaya ko, kayang-kaya mo rin. Alright, so once again, this is Kim Richard Lagrosa. Thank you so much for tonight. Thank you, and God bless.